mga followers. Isa na namang usapang pangkalusugan ang hatid sa atin ng Sagot ka ni Doc. Ngayong umaga ay sasamahan tayo ni Mr. Hudson Palayo at ng ating resident doctor at host, Dr. Rebecca Castillo. Magbigay lang tayo ng konting background about diabetes mellitus. No? So ano ba ito? Ano daw ba ito? So from the word diabetes mellitus, no? Pag sinabing diabetes, parang may tagas yung gripo or labas ng labas yung tubig, no? So kasi ang diabetic, no, lalo na pag sobrang taas ng sugar, isa yan sa simptomas, no? Ihi ng ihi, no? Diabetes. And mellitus, no, from the Latin word, ibig sabihin matamis, no? So kaya diabetes mellitus, no. Trivia, hindi lang diabetes mellitus ang sakit na ihi ng ihi, no. Meron ding yung isa diabetes insipidus, pero hindi yun common. So diabetes mellitus, no? Yan yung pinanggalingan, no? Okay, ito important, no. Ano ba ito? Ano ba itong diabetes mellitus, no? Siguro ito ang pinakaunang point na masasabi ko sa inyo. Ito ay isang pangmatagalang sakit, no? Pangmatagalang sakit. Doon muna tayo sa first line, no? Sabihin sa medical term, ito ay chronic, no? Na ang common sa diabetes mellitus kasi may types of diabetes mellitus which titingnan natin mamaya, pero ang common sa kanila ay mataas or abnormal na level ng sugar sa dugo. At ito yung sanhi, ito yung cause ng mga sintomas na dadaanan din natin mamaya, at ito rin ang cause ng mga complications. So very important sa mga nakikinig, ito ay pangmatagalan, no? Hindi ito parang trangkaso, no? Or mawawala after several days or 1 week, no? Hindi ito, buti nga kung ganun lang, no? Buti pa yung TB nagagamot, no? 6 months, 9 months, depende sa severity. Pero ang diabetes ay chronic na sakit, pangmatagalan. May implication po yan sa management, sabihin, may yung gamutan dito ay pangmatagalan din. Yung 4 dapat na pag-uusapan natin mamaya ay pangmatagalan din. Ano ba yung glucose? Masama ba ito? No? Yung sugar o glucose. Yung glucose po kasi yan yung parang building block. No? Pag breakdown ng mga food na may maraming carbohydrates, no? Sample, commonly kanin, no? Pag break down, pag tinunaw ng katawan, magiging itong glucose. No, hindi naman ito masama per se, no? Kasi actually ito ay parang energy source natin, no? No, isang form ng energy aside sa yung fat, actually energy source din 'yon. Glucose ay energy source ng katawan, ng ating katawan, parang gasolina, no? So hindi naman talaga siya masama. Ang magiging masama yan pag syempre pag nasusobrahan tayo, lalo na sa mga may diabetes. So example lang, no? Konting physiology. Pag kumain tayo, dito sa picture ay parang bread siya, no? So for example, kanin, no? Kanin nga hindi matamis, no? Pero pag break down ng katawan, tinunaw sa tiyan, tapos break down pa further ng ating intestine, magiging itong glucose. At ito, from the intestine, papasok sa ating mga vessels, no? Arteries, i-absorb dyan, no? Sa mga vessels, and pupunta ito sa dugo. Okay? So pupunta siya sa dugo. So tataas ito sa dugo pag kumain tayo, no? Pero kung hindi naman tayo diabetic, no, normally functioning yung ating system. So actually kung hindi tayo diabetic, wala tayong problem sa mataas na sugar level, ang ating pancreas, no, yung specifically yung beta cells ng ating pancreas, produce ng isang hormone, no, yung very important hormone, yung insulin, no? Itong insulin, every time kumain tayo or tumaas yung sugar natin, pag ipoproduce siya ng katawan, automatic yan, hindi nga natin iisipin pa yan, eh. Yun ang maganda, no? Ang galing ng pagkakagawa ng ating katawan, no? Pag tumaas yung sugar, dahil kumain, magpo-produce ng insulin ang ating katawan, ang ating pancreas. So anong mangyayari? No? So anyway, stop ako dito. So kasi gusto ko sanang sabihin muna na ang insulin ay hindi masama. Hindi siya masama, no? Kasi maraming misconception, no, sa mga patient ko na, Dok, ayaw ko mag-insulin. Pero kung isipin nga natin,
No, ang insulin ay masasabi mo naturally occurring sa ating katawan, no? No, actually ang problema sa mamaya titingnan natin kung ano problema, kulang yung insulin or hindi effective, no? So hindi masama ang insulin sa lahat ng gamot technically, well, para siyang natural although syempre manufactured siya, no? Pero insulin 'yan so galing sa katawan. So 'yon. So anong mangyayari? Anong gagawin ng insulin pag kumain tayo? Ang mangyayari is yung insulin, no, para yang susi no, yung sugar sa dugo, no, sa blood natin, tataas yan pag kumain tayo. Pero kung wala naman tayong diabetes, hindi nga tataas yan actually, hindi tataas. Automatically, magpo-produce ng insulin, ang gagawa ng insulin para yang susi. Para yang susi, bubuksan niya yung pinto ng example, no, muscle. Sample, kasi isa yung mga gumagamit ng sugar, yung muscle. Kasi nga energy yan, di ba? Energy yung sugar, yung glucose. So, bubuksan niya yung muscle, kunwari yun yung insulin, para makapasok yung glucose. No, yung energy sa storage area niya, sa liver, sa muscles. No? So yun, so hindi tataas yan actually sa blood, kundi mapupunta siya sa mga storage sites niya at magagamit siya doon. Para siyang susi, bubuksan niya yung pinto papunta sa mga cells, no, para ma-store yung glucose doon, para magamit doon. Okay? Kung may diabetes, anong mangyayari, no? Kasi merong klase ng diabetes. Titingnan natin ito mamaya. May type 1 and type 2. Yung type 1, wala talagang insulin hindi nagpo-produce, na sira na yung pancreas. Yung type 2, no? Ang problema dito, dalawang bagay, no? Hindi effective yung insulin na meron ka. Meron ka pang insulin pero kulang at hindi siya effective to cause yung effect niya na magpababa ng sugar o tinatawag nating insulin resistance. No? So hindi papasok, mag-stay lang. So tataas yung sugar natin sa blood. So yun actually yung definition ng yun yung common, no? Diabetes mellitus, mataas ang sugar sa blood, no? Kasi minsan actually isa pa pala, no, sa mga patients ko, tatanungin ko, diabetic po ba kayo? Hindi. Ba't meron kayong gamot na ganito? Kasi mataas yung sugar ko. Well, basically yun yung definition, no? No, kaya ako sa mga patients ko, nililinaw ko, diabetic kayo, ganyan. O normal sugar yan. So dapat malinaw rin sa patient kasi sila naguguluhan din. And prior to this pandemic, alam natin nasa kalagitan tayo ng COVID, no, pandemic. And before that, no, actually may mga journal or literature na nagsasabi na parang epidemic rin ng diabetes, no. Actually worldwide kasi pataas rin yung data, no. I mean yung rates, no, yung incidence and prevalence ng diabetes, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Na nasabi ni Doktora, around 6%, no, of Filipinos have diabetes. Yun yung, well, based sa survey, although ang estimates ng IDF, around 50% undiagnosed, and meron din kasing stage na tinatawag yung pre-diabetes or yung borderline diabetes, no? Around mga 10-11% doon So yun yung hindi pa diabetic pero mataas na sa normal, no? Or borderline for the layman or pre-diabetes, no? If you would take into account yung may diabetes and may pre-diabetes, no, around almost 20% na ng Pilipino. So around 1 in 5. So medyo madami talaga, no? So pataas pa 'yan, no? Siguro dahil effect rin ng maraming factors, no? So ito nasabi ko kanina yung mga klase ng diabetes. May type 1, may type 2. At ngayon, common na rin yung gestational, no? Yung dala ng diabetes na nakikita during pagbubuntis, no? And rarely may ibang diabetes like yung nagka-problem sa pancreas, no? Nagka-pancreatitis kasi doon nga galing yung insulin, no? And ibang hormones pa, no? Nagkaka-problem, nagkaka-diabetes rin. Pero most commonly, isipin natin, most common yan yung type 2, more than 95%, no? Yung type 1, yun yung total absent or absolute. Wala talagang insulin. Siguro, kilala naman natin lahat si Gary V, no? Siya yung parang sikat na may type 1 diabetes, no? Pero most commonly, type 2. Rare yung type 1. Ano yung simptomas? So ito ay very important simptomas. So, nasabi natin from the word, no, diabetes, yung parang ihi ng ihi yan no? Parang gripo na tagas.
no? So ang mangyayari diyan, so yun nga, ihi ng ihi, yung iba sa gabi bangon ng bangon para umihi. And dahil sa mataas yung dahil ihi ng ihi, no, palagi ring uhaw, tapos palaging gutom, palaging pagod. And yung iba lumalabo na yung paningin. Aside from that, no, yung pumapayat ng walang reason. Pumapayat na lang, hindi naman nagda-diet pero pumapayat. So baka isa 'yan. No, mga sugat, no? Mga matagal gumaling, paulit-ulit na infection, UTI, pneumonia, mga skin infection, TB, yan mga ganyan. No, yung may manhid sa mga paa, no, or mga sabing kumukuryente or tumutusok, no? So yan, even sexual problems, no, nagkakaroon ng ganyan, vaginal infections. So yan yung actually, yan yung mga parang sikat o known na simptomas. Pero mas madalas, no, walang simptomas. Yung mga nasabi nating symptoms kanina, ihi ng ihi, pumapay, usually sobrang taas na ng sugar niyan. Sobra 200 above 300 pa. No? Pero yung karamihan halos wala. Kaya yung iba parang binabaliwala lang kasi wala silang nararamdaman. So paano ba na-diagnose, no? Okay, so very important, may blood test siya, blood test. Yung iba nakikita sa urine, mataas ang sugar pero hindi po yun ang pang-diagnose, kailangan natin ma-confirm using a blood test, no? So madali lang, actually very simple, yung fasting blood sugar 8 hours na wala kang kain. No, normally dapat less than 100 lang milligrams per DL. No, pag sinabing diabetes, no, more than or equal to 126 milligram per DL on several occasions, and kung may symptoms na o kaya random, more than 200 milligrams per DL. Meron yung tinatawag na impaired fasting or yung parang nasabi ko kanina, borderline or pre-diabetes. Okay, so very important po yung stage na yun. Actually, yan yung maganda. Sana, pag nag-test tayo, at least normal. Pero pag nakita nating impaired na, so parang warning sign for us, no, kailangan pa nating may mga bagay tayo na dapat gawin. Kasi potentially, pwedeng ma-reverse yung borderline. No? Yung diabetes na sabi natin, pang matagalan. For the most part, pang matagalan ang sakit yon. No, pero pag borderline, hindi pa diabetic, pwede pa may potential ma-reverse. So ano ang komplikasyon? No? Actually, ito po yung nakakatakot no? Hindi in top 10 siya ng cause of death and may effect siya sa number 1 cause of death Kasi ang number 1 cause of death sa Pilipinas is yung mga cardiovascular diseases. And actually, mataas ang chance mo magka-cardiovascular diseases. No? Kita nyo dito, isang complication, macrovascular complication, na tatamaan yung mga malalaking arteries sa puso, nagkukos ng heart attack, sa brain, no, yung cerebrovascular disease or mga stroke, even yung mga malalaking artery sa extremity, sa paa. Kaya yung iba napuputulan, nasusugatan, napuputulan ng paa kasi hindi na gumagaling yung mga sugat. So nakakabulag siya, basically nakakabulag. Actually, lahat ng part ng mata pwede maapektuhan ng diabetes. No, makita niyo yung matang may diabetic retinopathy, no. Ang daming additional na mga blood vessel, no, na nag-form, no, and nakakasira yan dun sa sensor sa retina natin. Nagko-cause siya ng actually ng blindness, no. Also, no, sa atin sa Pilipinas, no, isa siyang major cause ng kidney failure or cause for dialysis. Nagko-cause yun nga, nasisira yung nerve or yung ugat natin ng pakiramdam, no. Kasi yung pakiramdam natin, protection sana natin yan, no, from mga pag may pain. So yan, pwede rin yan masira. Manhid na, tusok-tusok, kumukuryente. Mataas ang chance, 2 to 3 times of chance ng pagkakaroon ng sakit sa puso, which is actually the number 1 cause of death sa Pilipinas. No? Kaya nga, may mga societies no, na sinasabi, ang diabetes by itself is equivalent to a heart disease. No? So, ganun katindi. Yung chance mo magkaroon ng atake sa puso is like the same as someone na inatake na sa puso before, ganun. Next, and then stroke, nasabi na rin natin to. And yung mga sugat na hindi gumagaling, no? Gangrene, no? So yan, kasi actually, hindi lang yung sugar yung problem dyan, no? Lalo na kung mataas sugar. Pati yung artery, nagdadala ng
ng oxygen, ng blood supply sa mga artery. Siyempre, malayo yan, nasa dulo na, nagkakaproblema na yan eh. So yung wound healing dyan, sobrang hindi maganda. No, kaya yung iba, no, malaki yung chance na ma-amputate sa mga diabetic. Sa panahon ngayon, yung COVID, no, yung chance of severe disease and death, no, is increased in someone who has diabetes, no. Yung mga odds ratio or yung risk mo of having severe disease, no, nag-range from 3, 4, 5, 6 times, no, of death pag meron tayong diabetes. So ano ang pwede natin gawin, no? Paano gamutin, no? Paano i-manage ang diabetes mellitus? So tandaan natin to, 4 dapat, no? 4 dapat. Ito yung pinopromote ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. No? So tandaan ho natin, 4 dapat. Diyan pa lang sa picture na yan, malalaman nyo na, no? So number 1, wastong pagkain. No? So yan, wastong pagkain. Ito, kasi isipin ho natin, halos lahat naman ng food, merong some form of sugar. No? Ano yung dapat natin kaining madami? Gulay, green leafy vegetable. May some sugar yan, pero minimal. No? Mostly fiber. No? Yung mga green leafy vegetables. Yan actually, sabihin ko sa inyo, pwedeng eat all you can yan. Pangalawa, ito yung kainin ng katamtaman in moderation. Yung kanin, tinapay, no? Manok, isda. So, yung mga yan, katulad ng kanin, so again, energy source, no? Pero pag sobra, hindi maganda. Ito yung iiwasan natin, no? Kung pwedeng iwasan, yes, pero kung sige, pakonti-konti, minsan, no? Kainin ng konti. Alam naman natin na yan, no? Yung mga fatty food, yung mga highly processed food, well, nakalagay dyan yung fast food. Yung fast food kasi, ginawa yan para maging masarap, hindi para maging healthy. So actually, para matandaan natin mas madali, sa isang plato natin, ito yung Pinggang Pinoy, from the FNRI ito eh, no? So sa isang plato, 9-inch na plato kalahati pa lang ng plate natin, punuin natin ng gulay. Okay? No, makikita niyo din yung glow food, no? Actually, gulay plus may fruits din, no? May fruits. So yun ang punuin natin. Pero yung fruits din, hindi rin yan, well, compared sa gulay, yung gulay, sabi ko sa inyo, eat all you can. Yung fruit, syempre may limitation kasi may sugar din. Pag sumobra, hindi rin masyadong maganda. No? May tataas din may chance din talaga tataas sugar, no? Tapos 1/4 ng plate natin yun yung carbohydrate like that rice, no? Kung ayaw natin ng rice, siguro pasta or bread, no? Or other carb food na rich in carb, no? Pero pag nag-rice na tayo, huwag na tayo bread or pasta kasi parehong carbohydrate yun. And 1/4 ng plate, yun yung healthy meat natin. At hindi fatty, hindi maalat. Okay, nakalagay dyan, pwedeng fish. Okay, so yun. So exercise, isa pa to. Itong isa sa medyo mahirap gawin, no? Ako, I try to do this, no? Every morning, push up, ganyang bagay. So mag-exercise, no? At least 30 minutes, no? At least 5 times a week, no? So before that, mag-warm up muna kung pwedeng may kayo, parang pwedeng labasan lang sa paligid lang ng bahay, maglakad-lakad 10 minutes, and then mga pwede natin gawin, squats, no? Ulitin 10 to 15, yung parang modified or hindi talaga yung full na push up, no? Tapos pwedeng step up, no? Yan. Kunwari meron tayong dumbbell, pwedeng mineral water or delata, no? Pwede naman natin gamitin yan, side plank, no? Bicep curls. Yung mga pwede natin yan gawin sa loob ng bahay. Magkaalat lang talaga tayo ng oras. No? Mga pwede pa tayong gawin sa loob lang, jumping jacks, no? Yung mga ganyang bagay. May mga pasyente na lifestyle, no? Tamang pagkain, no? Exercise, nakukuha yung tamang timbang, kaya naman ng lifestyle lang. Pero actually, sa practice ko, medyo konti lang. So, most of the time, hindi nakokontrol yung sugar, no? So, kailangan na rin natin magbigay ng gamot. Tandaan natin yung sugar kasi na abnormal Yun ang magiging cause ng problem, ng complications in the future. So, yon. So, pag hindi kinaya na nun, kailangan na natin mag-start ng mga medicine. Depende sa mga key patient characteristics, no? Like, siguro kung medyo mabigat ka, ganyan, no? Or masyado kang busy, baka may mga gamot na akma para sa'yo, no? Part talaga ng pag-manage ng diabetes ay mga gamot na nakakababa ng sugar. Pang-apat is regular pagkonsulta sa doktor. Okay, bakit? Sabi natin, no, ang diabetes ay pangmatagalang sakit, chronic,
no? And most of the time, sinasabi ng mga literature, ito ay progressive, no? Palala ng palala nga, no? Kailangan kasi natin, ang main goal kasi ng treatment ng diabetes ay ma-prevent ang complication, no? Nagko-consult tayo sa doktor, no? Na-screen na rin for other complications, no? Which is actually important, no? So, dapat may regular na consultation. Yan, ang doktor at pasyente ay dapat magtulungan, no? Very important, no? Very important. Yung patient itself is a partner in actually, siya yung part, may responsibility siya sa kanyang health aside from the doctor. So, kung may mga questions or may mga options kayo na i-discuss nyo sa doctor nyo, no? So, yan. So, partners tayo in how to manage diabetes. Ang end goal naman natin is to prevent complications and optimize quality of life. So, tandaan natin, no? Very simple, no? Huwag kalimutan, 4 dapat, no? Again, review natin, wastong pagkain, no? Tamang pagkain, no? Ehersisyo, no? So, ang goal ng mga yan, makontrol sugar, makontrol yung timbang, no? And minsan, pag hindi ka talaga kaya, nagbibigay na tayo ng gamot, pang-control, and regular consultation, no? Para ma-assess, no? Basta matuloy mo yung lifestyle mo. So, very important, ma-check ulit, no? Kasi porket ngayon, maganda yung sugar mo, hindi yan ganyan palagi. Okay? So, meron akong konting tanong, Dr. Dan. Sa anong edad ba dapat magpa-check na ng blood sugar? Ba? Wala namang nararamdaman, no? Magandang, yes. Kailan ba ako dapat magpa-check na ng blood sugar? Ang sinasabi, at least 40 years old, magpa-test na fasting blood sugar. Pero, kung meron po tayong risk factors, ano example nito? Kung may family history tayo, no, parents, no, magpa-test tayo kahit earlier, no, hindi lang 40. May mga nagiging patients ako, 20s, doktora, 20s may diabetes na, lalo na kung both parents. So, kung genetics yan, no, malaki ang role niyan. So, yung obesity, isa pa yan, overweight, obesity, yan yung mga risk factor for diabetes. No, yung physical, yung sedentary lifestyle, no, yeah, so yan pa. So yung mga pag meron yan, pag may history ng gestational diabetes, may hypertension, may yung abnormal or matataas yung cholesterol, yan yung mga additional risk factors no? So kahit less than 40, magpa-check. Okay? So 40 years old kung walang risk factor, pero kung meron, kahit earlier, 20s, 30s. Okay. Salamat, Dr. Dan. Ano? So, halimbawa merong isang tao, yung kanyang magulang, may diabetes. Pwede na ba natin i-label siya ng pre-diabetes? Like other diseases, no, it's an interplay, no, mix of genetics and lifestyle. Malaki yung chance ng mga anak pagkaroon ng diabetes rin. Pero hindi lahat ng anak, di ba? Masasabi natin, hindi lahat ng anak. So, may role din talaga siguro yung lifestyle sa ganon. No? Doktora, para ho masabing pre-diabetes kasi, kailangan ho talaga ng blood test no? May specific level na masasabi na parang, ano na siya abnormal, more than normal blood sugar, pero hindi pa talaga umabot sa diabetic level. Yun ang sinasabing pre-diabetes. So, ano ang pinakamagandang test? Pwede ba isang test na halimbawa, fasting blood sugar siya, 8 hours, 135, wala namang nararamdaman. So, may diabetes na ba yun o hindi pa? Hindi naman ganun kalaki, no? Yes. Pero lumampas pa rin. So, mas maganda dyan, ma-confirm. Pwede yung ulitin para lang to confirm to be sure. Pero pag ganyan ho, doktora, definitely abnormal na yan. So, ano pinakamagandang test? Para masabing, may magandang diabetes test. Yung actually, so far, ngayon kasi pinakamaganda sana for me, yung 75-gram OGTT. Pero hindi kasi convenient. No? So yung FBS pa lang would be good for everyone. Kapag nilalanggam po ba ang pinag-ihihan ko, sign na po ba yan ng diabetes? Yes, sign na ho yun. No? So it's a sign. Pero again, hindi yun pang diagnose natin ngayon. So kailangan ho natin magpa-blood test. Pag nilalanggam, sabihin mataas na talaga yung sugar ho nun. Magpa-test ho tayo. Ano po ibig sabihin ng with metformin? Is there such a term, Doctor? Gamot, no? Medicine. Okay.
for diabetes, no? Siguro background lang, no, sa most guidelines ng diabetes, no, American Diabetes Association, yung even yung ating local, no, after lifestyle, no, pag na-diagnose ng diabetes after lifestyle, weight loss, most of the time metformin yung pine-prescribe na medicine. No, Okay. metformin actually is one of the parang most well-experienced drug. Matagal na kasi siya, no, and cost-effective. Doktor, dito, ano pong pagkain ang pwedeng magpababa ng sugar level? Sabi ko rin naman, halos lahat naman ng food may some form of sugar. No, halos lahat naman ng food may some form of sugar. No, although mababa sa mga vegetables, no? Vegetables, mababa siya. Pero as of now kasi wala pa ho talagang food na masasabing magpapababa eh. Yung ampalaya, sabi ng iba, ay, merong anti-diabetic yung ampalaya. Totoo ba yun? Actually, magandang tanong. Actually, makikita nyo rin naman yung may mga some early studies, doktora, actually, alam ko sa UP pa nga yun eh, no? May mga some early, may specific parang, hindi ko maalala eksakto, no? Parang may specific na part or ano ng ampalaya na may mga early clinical trials na nagsasabing may some sugar lowering effect, no? So yun, pero hindi kasi ganun karami yung data on that. So very important, no? Hindi pa siya ngayon accepted as treatment. And makikita nyo rin naman talaga yung mga supplement, nakasulat naman doon, no approved therapeutic claim as of now. Yeah. Basically, sinasabi, Yes. wala pang parang sapat na pag-aaral, no, regarding as a use for treatment. Pero hindi ko sinasabing bawal mag-ampalaya. Kumain tayong ampalaya kasi gulay yan eh. No, gulay po yan. No, ano ba, kumain ka ng ampalaya, so hindi ka syempre kung marami kang kinain ampalaya, hindi ka na makakain ng iba kasi busog ka na. So hindi ka na siguro ibang food na rich in sugar, no? So kung more of vegetables, yon, hindi masyadong tataas yung sugar mo. Yun ang mangyayari. Sige. I-address ko na rin yung insulin plant kasi palaging tanong. So yung insulin plant actually, well, again, hindi ho pa yan proven, no, to cause the sugar lower. Ang problem mo kasi sa insulin, protein ho kasi yan. Yung insulin made up of amino acid na pag tinake mo lang siya, kaya problem hindi makagawa ng oras. Tutunawin lang yan ng tiyan eh. I-breakdown lang ito amino acids, no? So wala rin. Kaya yung delivery ng insulin ngayon natin is through injection. No? Through injection. No? So yung mga insulin plant, medyo wala pa ho silang basis at that time. Ano po, kapag tumaas po ba ang sugar level ko, automatic din natataas ang blood pressure ko? Okay, good question, no? So magkaibang sakit ho yung diabetes and hypertension. No, magkaibang sakit ho 'yon. May sarili silang pathophysiology, no? So although most of the time yung mga taong may diabetes, mataas ang blood pressure, blood sugar, most of the times meron din silang mataas na BP or hypertensive para silang kambal, parang kakambal yung sinasabi nila. No, pero hindi necessarily yun. Hindi porket mataas yung blood sugar, mataas na yung blood pressure. Okay, ibang sakit ho yun. Once a week lang naman po ako kumain ng madami. Diabetic po siya. And okay po ba yan? I think ito yung Dr. Dan, yung mga nagpipig out. Sabihin nila, uy, from Monday to Saturday, diet ako. Pagdating ng linggo, family day, andyan ang pamilya, kain to the max siya. Tama, ano po ba yun? Is that advisable? Hindi, sa una, kamusta yung blood sugar levels niya? No? So dapat makita siya ng doktor. May test na ginagawa para ma-assess. No? Sinasabi natin yung HbA1c, yung parang summary or average sugar mo for the past 2 to 3 months. No, kung okay naman yun, no, siguro ang gusto niyo mapakinggan kung okay naman. Kasi actually isang goal ng treatment ng diabetes, di ba nasabi natin kanina, minimize or reduce complication. Number 2, optimize quality of life. No, kasi sa ibang tao, sabihin ko sa inyo, yung iba dinayet mo ng todo, nade-depress eh. Yes. Nade-depress. No? Pero parang feeling nila deprived. Actually, yung guidelines naman, inaalaw naman na
Kaya nga, hindi ko na, dun sa pagkain naman, hindi ko naman sinabing total bawal. Nilagay ko naman, kaunti lang ang limit. Ano masasabi mo, Dr. Dan, sa intermittent fasting? Kasi meron daw mga data na nakakatulong siya, nakakababa ng blood sugar. Basta may supervision ng kanyang doktor. Nakakatulong siya with sugar lowering and weight loss. Pwede naman. Ang problema ko kasi, doktora, yung mga treatment options na yan, minsan, kailangan talaga i-tailor sa patient, no? Kung acceptable sa patient, kung kaya sa lifestyle niya, okay yan, agree ako dyan. No? Basta kaya nung patient. Yun yung mahirap sa sakit na to kasi part yung lifestyle of management. Yes. Iba-iba yung mga preference, mga food ng mga patients. So, somehow, iti-tailor natin yung management for the patients. Feeling nila hindi naman sila sobrang deprived, no, to the point na kasi hindi sila talaga susunod pag sobrang ayaw nila yung ginagawa nila, hindi nila masusustain Yes. Sobrang strict po. So, importante yung supervision ng doktor, no? Yeah. Parang customized. Yes. Kung may any treatment intervention na ginawa, sabi intermittent, dapat ma-reassess after. Kamusta naman yung sugar, kamusta yung weight, mga ganun. Yes. Okay. And I think that's important, no, Doctor, na yung treatment management para sa mga diabetic patients should be tailor-fitted dun sa sarili nila in consultation with their doctors. Doctor, meron po tayo dito. Last question. Ay, sorry, Doctor. Go ahead. Ay, hindi. Actually, yun talaga yung sinasabi ng ngayon hindi na dikahon for diabetes, no? O diabetic ka, ito yung gagawin mo. So, tinitake talaga. So, kailangan ng mga patients, kausapin nila yung doctor nila. Kaya nga, important yung regular consultation with their doctors. Yun. I am using stevia powder as replacement for sugar for a year. Nakakatulong po siya. Any comment on this, Dr. Dan? Yes, very good question. No? Actually, allowed talaga yan. No? Yung mga non-nutritive sweetener. No? Allowed yan for mga patients with diabetes. So somehow, syempre, ewan ko saan nila nilalagay, pero somehow medyo tumamis yung drinks ba nila or yun. No? Di naman yan. Di naman. As compared kung like regular yung brown sugar, syempre, compared doon, mas shoot up sugar nila. Okay yan, okay. Any parting message sa ating mga ka-followers, Dr. Dan? So, again, no, siguro yung nasabi ko lang kanina, yung apat dapat, wastong pagkain, ehersisyo. Actually, minsan, yan pa lang, okay na, no? Yan ang backbone ng management ng diabetes, no? Kahit naka-medicines, insulin, pero yung lifestyle, hindi rin control, no? Mahirap pa rin control ng diabetes. So, in partnership, no? Talk to your doctor, no? Regular consultation, no? Kung may mga questions kayo, get your info, no? Your data from your doctor. Maganda kung specialist. Okay.